Good morning everyone. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili ninyong inventory listing gamit ang Excel at ang inyong database. So in this case ay gagamitin nating source na database is yung ating enterprise ARM or yung ARM natin or enterprise relationship management. Okay? So dito tayo huhugot ng balanse. Dito tayo huhugot ng source file natin para malaman natin kung paano natin siya mas madali yung gagawin nating inventory pending sa release ng inventory count system. So, ang kagandahan nito is magagamit nyo to kung gusto nyo magkaroon ng inventory monitoring ninyo every week or once a month or quarterly. Kapag hindi kayo busy sa inyong sariling branch, pwede nyo itong gamitin, no? So, ang gagawin nyo lang is, una, mag-generate kayo ng inyong source file or source na database, which is yung inventory balance ng ating branch. So, dito lang tayo sa ating ARM, hugot lang tayo ng balanse. Then, punta tayo dito sa inventory and then inventory inquiry. Click lang natin tong filter zero quantities para hindi sasama yung ibang stocks na wala namang balanse, no? Then, pili lang tayo ng warehouse. Halimbawa, sa akin is 2101. Tapos, click nyo tong view report. Lalabas yan. Kumpleto lahat yan. Pag walang error dito sa baba, good to go na yan. So, ang gagawin nyo lang dito is i-copy nyo to. Control A. Tapos, copy. Control C. And then, i-paste nyo dito sa Excel. Yan. Control V. Okay. So, ganito yung itsura. Ganyan naka-highlight. Right-click nyo yung sheet na to. Ito. Tapos, punta kayo dito sa Format Cells. Tapos, uncheck nyo tong Wrap Text. Uncheck nyo din tong Merge Cells. Click nyo OK. Ganyan. Magiging itsura. Tapos, delete nyo tong sa taas, itong 1, 2, yung row 1, 2. Delete nyo to. Tapos, delete nyo din tong column A. So, double-click nyo tong dito, in between ng A and B, double-click nyo to para maging full. Pag dinouble-click nyo naman tong in between ng B and C, ganyan siya, di ba? Hindi siya full na 13 digit na ISBN. So, ang gagawin natin is gagawin natin tong text format. So, paano ba yon? Gagawin natin is click nyo to dito sa B, column B, ganyan. Punta kayo dito sa data, and then click nyo dito sa text to columns. Yan. Click nyo to. Tapos, lalabas dito yung convert text to column wizard. Click nyo tong fixed with. Yan. Next. Next nyo lang. Tapos dito, ang naka-default is general. Gawin nyo tong text. Text. Yan. Tapos, finished. O, diba? So, naka-text format na lahat yan. Same din dito sa ating material number. So, data, text to columns, fixed with, next, gawin nating text, finished. Yan. So, next natin gagawin is ilalagay natin itong column B dito sa unahan. So, mag-i-insert lang tayo dito. Halimbawa, pwede na itong gawin. Ganyan, insert. Right-click nyo lang. To, yan. Insert. So, meron tayo dito. Tapos, cut nyo to. Cut. Tapos, paste nyo dito. Tapos, delete nyo to. Kasi wala nang content yan eh. Ganyan. So, yan yung una. So, magiging label ng sheet na to is ito yung magiging system. Yan, system bal. Ibig sabihin, system balance. Andito na yung ninyo. Balanse.
as of generation date to ha. Kapag gagawa kayo nito is dapat yung actual na generation date ninyo. So, example is ngayong araw na to, March 30. Ngayon ako magkakaroon ng inventory ng sarili ko. So, huhugot ako ng balanse. So, as of March 30, yung aking balanse na to. So, gagawin nyo dito next is gagawa na tayo ng inventory listing. Yung kapag binaril nyo po ay automatic na lalabas yung material number, yung description, lahat, no? Automatic na siya. Hindi nyo na siya manual pa ng lagay ng tatype pa, no? So kapag binaril nyo yung barcode o yung ISBN, automatic lalabas yung kanyang mga description o yung kanyang mga details. So ang gagawin nyo is mag-a-add kayo ng isa ditong sheet. Add sheet. Tapos ang ginagawa ko is nalagay ko dito sa first. Ayan, magiging ganyan. First sheet file, no? So ililabel ko to as count. Kasi ito yung magiging count, count files. So, lagay ko dito is inventory listing. Or count. Ganyan. Yan yung count sheet. Count na workbook, worksheet natin. Diba? So, ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng label sa taas. So, ang label natin dito is una, ISBN. Kasi ISBN yung babarilin natin. Tapos, ang next natin is after mabaril ng ISBN, nalagay tayo ng quantity. Tapos, RCL, yung location. Tapos, dito is material number. Format. Matnam. Ano bang next? Pwede na tayo i-copy yung next nito. Matnam. Ano bang next is description. Yan, title. Or lagay kayo ng author. Gusto nyong malaman kung sino ang author, ganyan. Tapos, lagay din kayo dito ng copyright. Gusto nyong maglagay ng copyright. Ganyan. Or, lagay nyo din ng edition. Pwede din. Gusto nyo. Or lagyan nyo po ng book type or basta kung ano yung label dito, pwede nyo itong i-copy. Hanggang dito lang sa discipline. Ayan. Huwag nyo na itong i-copy dito sa quantity and price. So, dito lang. Halimbawa, ito lang yung natin. Ito lang yung gusto ko lang is parang mabilis lang, madalian lang. Hindi ko na ilalagay itong copyright. Ayan. Author na lang. Ganyan. Hanggang dyan lang. Kasi file lang naman to no? But kung gusto nyo po na ikumpleto, pwede din naman. No? Copy nyo to lahat. Ganyan. Tapos, paste nyo dito. So, magiging ganyan siya. Yung yung label ng So, gagawin nyo po is magsisimula kayo dito sa material number. Dito sa column D. Dito kayo maglalagay ng formula. Dito na papasok yung VLOOKUP function. Okay? Dito kayo mag-uumpisa sa column ng D yung material number. Okay? So, gagawin nyo lang paano gumawa ng VLOOKUP or ng formula is ang uhugutin natin is ang magiging source file natin is itong system balance. Ayan, ito. So, gagawin nyo lang is pag gumawa na kayo ng inyong VLOOKUP dito, pindot nyo lang yung equals sa inyong keyboard. Yan. Lalabas dito yung VLOOKUP. Okay? Tapos, i-click nyo to. Pag na-click nyo yan, meron diyang lalabas na window, functions, arguments. Okay? So again, ang lookup value natin is dito sa ating system balance, yung kanina na natin. So ang lookup value natin dito is, dito tayo sa A2. Ito, ganyan. A2. Ito lagi yung magiging pinakauna. Kasi dito magbabaril Diyan maghahanap ng ISBN. Si inventory natin. Okay? So, ang table array, basta magiging ganyan, A2, again,
Lookup value, again, pagka-press nyo ng equals, click nyo tong VLOOKUP, tapos lookup value, pindutin nyo tong cell A2. Yan. Tapos next is tong table array. Pindutin nyo dyan. Ang table array ninyo is yung ating system balance na sheet. So, pindutin nyo dito. Ito. Ganyan. Tapos, magsisimula kayo dito sa A2. I-drag nyo yan lahat. Papunta sa baba. Ayan, baba. Hanggang makapture lahat yung mismong source file natin. So, yung column index natin dito is, pag pinindot nyo to, bang! Babalik tayo dito sa ating column or yung count na worksheet. So, ano yung column index natin dito? Kasi ang hinahanap natin is description. Or wait lang, halimbawa, description tayo na gano'n. Dito tayo sa mat number muna. So again, equals mat number. Tapos, ang lookup value is A2. Tapos, table array. Dito tayo sa system balance. Yan. Again, natin na ulit. Page down. Siguraduhin nyo na capture lahat yung ating file. So, column index natin is, ang hinahanap natin dito kapag binaril natin yung barcode, ang lalabas dito is mismong material number ng mismong libro. So, ang column index ng material number dito sa ating source file is, bilangin natin. Ang material number is 1, 2. Diba? Pangalawa, 1, 2. Yeah, material number, diba? So, 2 ilalagay natin dito. 2. Tapos, ang range lookup, ilagay lang natin dito is false. Ganyan, false. Hindi pwede maging true. False siya dapat. Okay? Tapos, okay mo lang to. Magiging ganyan, NA siya. No? NA. So, next naman, same pa rin sa description kasi paglagay natin ng description, same pa rin, VLOOKUP equals VLOOKUP. Lookup value again is A2. Ang table array natin is same pa rin dito. And then, ang column ng description is, dito sa ating system balance na file is, okay, balik tayo dito sa system balance. Ang column ng description is 1, 2, 3. So, pangatlo siya. So, 3. Tapos, lagay natin dito, false. Yan. So, ilagay natin ang author. So, equals ulit. VLOOKUP. Lookup value is A2. Table array. Balik ulit dito sa system balance na sheet. Tapos, capture ulit natin. Yung column index ng hinahanap natin is what? Author. Kasi meron na tayong description. So, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4. Eh, pang-apat yung author eh. So, 4. So, false. Ganyan. So, same with copyright. Same with edition. Same with publisher. Same with book type. Ganyan. So, copyright equals VLOOKUP A2 table array. Yan ulit. Kaya makakabisado nyo itong VLOOKUP kapag ginamit nyo to. And then, ang kanyang
Copyright is, ano ba ditong column? 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging 5 dito. Tapos, false ulit. Ganyan. The same with edition, publisher, and so on and so forth. Okay, delete ko lang to para masyadong same process lang naman to eh. So, meron lang kayong gagawin dito ang banda. Okay, bago nyo to i-copy lahat sa baba. So, gagawin nyo dito, click nyo to. Ito. Itong mismong formula na to. Tapos, punta kayo dito ngayon sa formula bar. Ito yung formula bar sa taas. Ito. Yan yung formula bar. Tapos, pagkapunta nyo dito, ayan, A2, system balance, A2, lagan nyo dito in between ng A2 ng dollar sign. Ganyan. Dollar sign. Tapos, dito sa next na may K, lagyan nyo din dito ng dollar sign. Tapos, after ng K, lagyan nyo din ng dollar sign. Okay? Yan. So, next, same din dito. Lagyan nyo din dito sa in between. Para hindi siya mabago kapag kadrinag nyo bababa. Before ng K, after ng K, ganyan. Maybe A2. Tapos, before ng K, dollar sign. After ng K, dollar sign. Dito din. After ng A2, in between. Tapos, before ng K. Ganyan. Okay? So, pwede nyo i-test kung tama ito, kung lalabas ba siya. So, test tayo ha. Halimbawa, kukuha ko dito ng ISBN. Dito sa pinakaibaba. Ito. Yan. Test natin. Halimbawa, ito yung libro. Ito yung ISBN na binaril natin. So, copy ko yan. Halimbawa, andito na yung libro sa harapan natin. Babarilin natin using the bar gun. Lalabas ngayon dito. Bang! Diba? And, oh. Oh. Yan. Check natin kung tama itong 17329 na ISBN, kung ano ba dito. Ayan, oh. Writing. Yan. Diba? Nick Aduana. 2021. Number is 4740. Oh. Yan. And so on and so forth. Okay? So, lalagay na kayo ng quantity. Halimbawa, 3 piraso. Yung RCL niyan is, halimbawa, 211 or ano ba. Depende sa inyo. Ay, kung ganyan, lagay nyo lang to as, format nyo lang to. Tapos, format cell. Gawin nyo lang tong general. Ayan. Ay, hindi pa rin. Lagyan ng text. Ganyan. Okay? So, halimbawa, yan yung location na nakalagay yung libro. And then, dahil okay na to, i-copy nyo na to pababa. Yan. So, meron na kayong, check natin ulit dito. Halimbawa, ito. Itong structural analysis. Bang! Diba? Items, lagay ulit kayo, quantity, ganyan. No. O, 211. Halimbawa, next na naman na binaril nyo na libro is ito. Science Quest 1. O, enter nyo dito. Baril nyo yung ISBN. Bang! Diba? Sa lumabas. So, ganyan yung pag-create ng inventory listing. So, next natin na video na tutorial is kung paano ninyo gawin ito in one sheet. Kasi,
may mga titles tayo dito na multiple yung quantity pero nakalagay sa iba't ibang locations. Kung paano natin siya pag-iisahin yung mismong quantity. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ng branches ay merong malaki yung space. Meron yung cashier nilagay sa isang location, tapos nilagay din sa ibang location para lang magkasya. Yung isang title merong 4 na location. Yung isang title merong 5. Okay? So yan yung next natin. So pagkatapos nyong bilangin lahat ng inventory ninyo, save nyo lang to lahat. Okay? Save nyo siya lahat para next na gagawin natin is kung paano siya gamitin. Alam nyo na yung siguro yung paano yung tinatawag na pivot or pivot this table. Okay? So ito muna is at least meron kayong working file, working table na magagamit nyo kapag nagkakaroon kayo ng inventory, sarili ninyong inventory. Okay, sana nakatulong. If you have some questions, feel free to ask me, feel free to message me kung meron kayong hindi na-gets. Kasi medyo technical, pero VLOOKUP lang yan. Basic lang sa inyo yan. Alright, I'll see you guys in the next tutorial. So this has been your kaibigan, kakampi, kabalitaan, kabalitaktakan from RBC Cebu. Now signing off. Thank you.